to move forward with the Lord. Hallelujah. Come on, lift up those hands. Somebody shout, say, Jesus, 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 Jesus. Come on, lift up your hands. Come and say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every chain. Come on, we declare, we'll step out. Woo! God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. With you I'm moving forward. I'm moving forward. I'm stepping out into the unknown. With you I'm chasing after. Come on, with you we're going further. I'm moving forward. Come on, let us see those hands up. Come on, worshipers. Once again we say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every shame. Come and say, God, I'm stepping out. God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, let us all declare that. Turn my faith into action. There is no turning back. Hello and what's up once again, COG Fisherman family, and welcome on our Sunday online service. And we are so glad to have you here today with us. And it is truly indeed a blessed day para pupurihin at sambahin natin ang pangalan ng ating Panginoon. At alam ko po na tayo po ay nasa kanya-kanya nating tahanan, pero let us all invite the presence of our living God today in our home. So sit back and relax and feel and embrace the presence of our God. So before po tayo mag-praise and worship sa Panginoon, let me lead you into a short prayer. Sige po, let us all bow down and pray. Lord, we thank you po sa araw na ito. And God, kayo po ang manguna at magbukas sa puso ng bawat isa sa amin. Lord, cleanse our hearts, mind, and soul, Panginoon. We just want to meet you even on our homes, Panginoon. At Lord, alam ko na kayo po ang mangungusap at kayo po ang mararamdaman namin. At Lord, excited kami na ibigay ang all-out praise sa iyong matamis na pangalan si Jesus. Amen and amen. See you again later. ibigay ang papuri sa ating Panginoon. Can you shout your hallelujah in 1, 2, 3? Hallelujah! Oh, hallelujah, God! Come on, church. Pwede po natin ipalakpak yung mga kamay na yan para sa ating Panginoon. Nag-aabang masasabi na sumikat ang araw
sa kanya ay tumingin ang di na maligaw, mapalad ang mga mapagpakumbaba, at sa kanya ay umasa. Naririnig mo bang tunog sa katahimikan, mga dalangin may miting kapayapaan, hindi bingi ang may kapal sa ating dasal, natatanaw bagong umaga. Ang Pasko'y kumapit sa pag-ibig, pangako niyang hindi mag-iiba. Masdan mo ang liwanag, nadala ng tala, pag-asang sa kanya'y nagmumula. Nandito na ang Pasko, oh, 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 oh. Nandito na ang Pasko, oh, 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 oh. Nagbago man ang panahon, di mo maitatago, pagmamahal hanggang ngayon sa ating puso. Ikalat mo ang kabutihan ng loob, yan ang kahulugan ng Pasko. Wow! Kumapit sa pag-ibig, pangako niyang hindi mag-iiba. Masdan mo ang liwanag, nadala ng tala, pag-asang sa kanya'y nagmumula. Ang Pasko'y kumapit sa pag-ibig, pangako niyang hindi mag-iiba. Masdan mo ang liwanag, nadala ng tala, pag-asang sa kanya'y nagmumula. Ang pag-ibig mo, oh, 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 sa Pilipino, oh, oh, oh. Ang born again Pilipinas, born again Pilipinas. Ang pag-ibig mo, oh, 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 ihahayag ko, oh, oh, oh. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, born again Pilipinas sa tatanaw. Di nalaman ang pag-ibig ng Diyos, ibinigay niya kanyang bugtong na anak. At sino ang maniniwala ay hindi mapapahamak at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Si Jesus ang tanging daan patungo sa banal na buhay. Sumampalataya ng tayo'y magsama-sama sa walang hanggan. Come on church, everybody sing! Ang pag-ibig mo, oh, 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 sa Pilipino, oh, oh, oh. Ang born again Pilipinas, born again Pilipinas. Ang pag-ibig mo, oh, 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 ihahayag ko, oh, oh, oh. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, born again Pilipinas sa tatanaw. Sa mata ko ng Pilipinas, mga salita niya di kukupas ang perlas sa silangan na may pag-ibig niya wagas lumipas man ang mga araw sa ating buhay. Mananatiling katapatan niya walang papantay, ano mang kulay, lahi at kalalagayang kaligtas ay sa'yo nag-aantay. Kaya't maniwala magtiwala sa buong makeup dahil tinig niya ang iyong mga hinaing at dasal. Ang ating buhay sa kanya ay patuloy natin na ialay, nasapin bawat biyaya at tagumpay na nag-aantay sa atin hanggang sa dulo ng misyon at napaglalakbay. Magbakit isukat na wag kabibitaw dahil ibuwan ang katagumpay ay natatanaw. Ikikasama magpupuri at sasamba hanggang sa langit ay itataas sa ngalan niya. Nais ni Jesus iligtas ang buong sangkatauhan. Kaya't simulan natin sa ating bansa at sama-samang ihayag. Come on everybody, sing Church of God! Ang pag-ibig mo, oh, 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 sa Pilipino, oh, oh, oh. Ang born again Pilipinas, born again Pilipinas. Ang pag-ibig mo, oh, 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 ihahayag ko, oh, oh, oh. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, born again Pilipinas. Ang pag-ibig mo, oh, 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 sa Pilipino, oh, oh, oh. Ang born again Pilipinas, born again Pilipinas. Ang pag-ibig mo, oh, oh, ihahayag ko, oh, oh, oh. Sa Luzon, Visayas at Mindanao, born again Pilipinas sa tatanaw. Everybody shout! Sa Luzon, Visayas at Mindanao, sama-sama tayo sumigaw. Born again Pilipinas, born again Pilipinas.
worship you, God. Hallelujah. Para po sa mga taong nandirito ngayon, sa mga nais na nasa kanilang puso ngayon, na nais silang ma-born again ng Pilipinas para sa Panginoon, pwede mo bang ipalakpak yan para sa Diyos? Hallelujah! We worship you, God! Oh, hallelujah, God! We worship you, Jesus! Hallelujah! Oh, yes, God! Hallelujah! And the word of the Lord says here in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Those people here na naniniwala sa pangako ng Panginoon, pwede mo bang itaas yung mga kamay na yan? Pwede mo bang ipagpuri sa Panginoon yan ngayon? Because our God is the God of the covenant. Our God is the promise keeper. Hallelujah, God. Oh, we are your people, God. Oh, God, here are your people. Lifting those hands for you, Lord. Oh, we worship you, Jesus. We worship you. We are the people of the Lord, chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to proclaim the goodness of His name. He reigns forever. Come on, church, everybody sing. He's a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations, 1,000 generations. We are the people of the Lord, chosen by grace, filled with His praise. We are the army rising up to proclaim the goodness of His name. He reigns forever. He is a faithful God, and He keeps His covenant for 1,000 generations. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations. Oh, it's a faithful God. And He keeps for 1,000. His unfailing love poured out on us for 1,000 generations, 1,000 generations. He's a faithful Father. He's a faithful God.
everlasting, God of the covenant. Hallelujah, your goodness overwhelms me. Hallelujah, your presence goes before me. Hallelujah, you are the great I am. You're the great I am. Oh, we sing hallelujah. Hallelujah, your goodness overwhelms. Oh yes, God. Hallelujah, your presence goes before me. Hallelujah, you're the great I am. Oh, I can see you bursting out. You're the God of the. Come on, church, declare it to your life today. Oh yes, God, you are the God of the impossible. Oh, I believe you're moving now. You are breaking every stronghold. Yes, God. Yes, you're breaking every stronghold. Oh, I can see you bursting out. Oh, I can see you bursting out. You're the God of the impossible. You are the God of the impossible. Oh, I believe you're moving now. You are breaking every stronghold. Yes, you're breaking every stronghold. Come on, church, and now declare it. God, you're my breakthrough. 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 What a mighty God! What a mighty God you are! Come on, church, can we lift up those hands for the Lord? Oh yes, God, you are the mighty God we serve. Hallelujah! Glory, glory, and 1,000 hallelujahs. Oh Lord my God, how great you are. Oh Lord, power and another hallelujahs. Oh Lord my God, how great. Oh, come on, once again, sing for the Lord. Glory, glory, and 1,000 hallelujahs, God. We will give our 1,000 hallelujahs for you, God. How great you are. Oh Lord, power and another hallelujah. Oh Lord my God, how great you are. Oh, we worship you. Come on, church. This is your opportunity to worship, to give your praise to the Lord. Because God deserves your worship. Come on, open your mouth. Lift up those hands for the Lord. Hallelujah. Oh, we give you praise, God. We give our lavish worship to you, God. Oh, hallelujah. We will give our 1,000 hallelujahs, Lord. We worship you. Come on, church.
Purihin natin ang ating Panginoon. Dakilain natin ang kanyang banal na pangalan. Lord, you are worthy. You deserve the highest praise of your people. You are our mighty God. You are the King of Kings. You are the everlasting Father. Panginoon, pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin. Sinasamba ka namin. Oh, we magnify your name. We bless your name. We worship your name, Lord. Kapatid, kaya mo bang itaas ang dalawang kamay na yan para sa Panginoon? Sambahin natin ang ating Diyos. Panginoon, tunay nga na ikaw ay dakila. Sa pag-akbang pa lang namin sa lugar na ito, Panginoon, tunay na ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat, Panginoon, sapagkat pinakita mo na ikaw ang Diyos na tapat at kailanman, Panginoon, ay hindi nagbabago ng pag-ibig sa amin. Lord, itinataas namin sa iyo ang aming mga kamay sapagkat marapat kang pagkatiwalaan, marapat kang bigyan ng pasasalamat at papuri. Lord, sa mga bagyo ng buhay na aming pinagdaraanan, Panginoon, wala kaming pwedeng ma-offer sa kabutihan, katapatan mo, kundi ang aming pagsamba. Lord, tanggapin mo ang aming mga palakpak, tanggapin mo ang aming mga papuri, tanggapin mo ang aming pasasalamat, Panginoon. Lord, sa lugar na ito, maranasan ka namin. Mula sa likod hanggang sa unahan, Lord, hayaan mo, i-touch mo ang bawat puso, i-touch mo ang bawat buhay. Lord, do miracles upon your people. At sa araw na ito, Panginoon Diyos, tatanggap kami ng himala, tatanggap kami ng kagalingan, tatanggap kami ng breakthrough, sapagkat ikaw ang aming Diyos na mananagumpay. Sa iyo ang lahat ng papurit, pagsamba at kaluwalhatian. Sa matamis sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay na pumalakpak para sa Panginoon. And everybody say, Amen and Amen. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Pwede po bang pakikawayan ng katabi? Sabihin niyo po, masaya ako. At higit sa lahat, tayo po ay pagpapalain ng Panginoon sa lahat po na narito. Amen? Sige po, pakigreet po ang inyong katabi at sabihin mo sa kanya, magandang hapon sa iyo. Ayan, sige po, palakpakan natin ng Panginoon sa bawat buhay na narito. Praise God. Po, purihin ang Panginoon. So, tayo po ay dadako na sa ating pag-uusapan sa araw po na ito at ito po yung ating makikita. So, tayo po ngayon ay sa Duterte administration ay meron pong sinimulan po na subway, no? At ito po yung magandang plano. Mula po noon ay hindi pa ho nagkaroon ng subway ang Pilipinas. At ito po ang mga station na makikita po natin. Ito po ay makikita natin sa Google. At yan po yung mga station na kung saan po ay mapapakinabangan at pupuntahan ng mga Pilipino at hindi na po sila matatraffic dahil maganda po ang planong ito. Yan. So yan po ay may mga pictures, may mga balita na po na patuloy po itong ginagawa. At yan po ay nangyari sa ating panahon. So ito po ay related po sa ating pag-uusapan ngayon sapagkat maganda po ang plano ng ating bansang Pilipinas dahil po dyan para po mapagaan ang transportasyon, yung mga pupuntahan ng mga tao, at higit sa lahat, mga kapatid, yung pag-unlad ng ating bansa. So ngayon pong hapon, ang ating pag-uusapan po ay The Wonderful Plan. Ano po? At pwede po ba tayo pong pumikit ng sandali and we will pray today. Dear God, salamat po sa pagkakataon na kami po ay dumako sa lugar na ito, not just to listen to the pastor, but to listen to your word today, O God. Hayaan mo na ang iyong salita ay tatanim sa aming puso't isipan. Lord, hindi namin ito sasarilihin, ibabahagi po namin ito. At habang kami nandito, Panginoon, hayaan mo na i-refresh mo ang aming spirito upang ang iyong salita, Panginoon Diyos, ay maging pagpapala sa amin. Salamat po, pinupuri ka namin at sinasamba. Sa ngalan ni Jesus, everybody say,
Amen. Sige po, muli natin palakpakan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. So, ang pagpupuri ay lagi pong namumutawi sa ating mga labi. So, ito po ang ating pag-uusapan sa unang Korinto chapter 2 verse 9. At sabay-sabay po nating basahin. Ito po ang sabi sa verse 9. However, as it is written, what no eyes has seen, what no ear has heard, and what no human mind has conceived. The things God has prepared for those who love Him. So ito po yung sinabi ng salita ng Panginoon at ito po yung background na ating pong pag-uusapan. So nung panahon pong ito na naisulat po ni Apostle Paul ay kinote niya itong verse na ito at mababasa po natin yan sa Isaiah chapter 64 verse 14. Sapagkat si Apostle Paul po ay naka-encounter ng ito po yung dalawa na binibigyan niya po ng pagkakataon na explain. Una po ay yung God's wisdom. So according po sa Bible, ang God's wisdom ay kinreate po ang buong earth mula po sa day 1 hanggang day 6. At ang sabi ng Bible, ito po ay unang araw at pagkatapos po natapos ang creation, ika-6 na araw. At sa 7 araw ay nagpahinga po ang Diyos na si Yahweh. So in creation po ay meron pong tinatawag na likhain natin that is plural. Meron po siyang kasama, hindi po angels, kundi po yung the three person of God. At yung sinasabi po na wisdom dito, ang God's wisdom ay totoo po yung sinasabi in first day hanggang 6 days. Yun po ang pagkakalika ng Panginoon. Ang man's wisdom, ito po yung pinapaliwanag ng maraming scientists na ang mundo daw po ay nilikha na millions of years na po. At sa pamagitan po ng kanilang sariling explanation, nagkaroon po ng banggaan, nagkaroon po ng mga pagsabog sa galaxy, kaya po na-create po yung mga lupa, diba? Yun po yung kanilang explanation. Pero in God's wisdom, He formed and He created the whole earth. So kaya po ito yung binibigyan po ng diin ni Apostle Paul na we cannot, hindi natin kayang arukin yung wisdom ng Panginoon sapagkat pinorma niya ang buong daigdig na siya lamang po ang merong pong likha. So kung mapapansin po natin, yung 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ay kinote po ito ni Apostle Paul para po ipaliwanag sa mga taga-Corinthians na ang mga taga-Korinto, bagamat po sila ay matatalino, hindi nila maunawaan ang totoong plano ng Panginoon. Kaya po ang sabi dito ni Isaiah, God's chosen nation had drifted far away from Him. Yung pinili po ng Diyos na mga Israel ay sila po ay tumalikod sa Panginoon. Kaya nung sumulat po si Isaiah sa mga taga-Israel, sila po ay bihag ng Babylonian Empire. Kaya po ito po ay kanyang isinulat sapagkat tumalikod, nag-backslide po ang mga Israelita nung panahon na sila po ay dinidisiplina ni Yahweh. So many were following after false deities at ito po ay mga Israel na kung saan ay nilabas sila ni Yahweh doon sa Ehipto at pinapunta po doon sa Promised Land. Pero mas pinili po nila na sumamba at kilalanin yung ibang Diyos. They are engaging in pagan ritual. At pinili po nila na gawin yung mga ritual ng mga hindi kumikilala kay Yahweh. So he quoted, Apostle Paul, he quoted yung Isaiah 64 verse 14
para po ipaliwanag sa New Testament yung ginawa ng mga taga-Corinthians na nireject po nila yung pag-crucified kay Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. Kasi hindi po nila maintindihan yung magandang plano ng Panginoon. So yung mga tao na hindi kumikilala kay Jesus at nakabase po sila doon sa wisdom ng tao ay they are relying on human wisdom to deal with problem in the church. So kasi po ang problema po ng Corinthian church, meron pong division sapagkat ang mga taga-Corinthians po ay matatalino sila. Ang influence po ng kanilang kultura ay galing po sa mga Greek. No? Ang mga Griego po ay mahuhusay, matatalino po sila. They were valuing worldly intelligence and philosophy above the Christian message. So sila po ay naniniwala at mas importansya sa kanila na mas maganda yung human philosophy rather po sa mga Christian belief. Kaya po isumulat si Pablo para explain po ni Pablo na bagamat po nireject nila yung pagkakapako kay Jesus at hindi sila naniniwala, may magandang plano pa rin si Lord sa maraming mga tao. O pakitapik po yung katabi mo, naniniwala ka ba ron? So, may magandang plano ang Panginoon. Amen ho ba ron? Sa Pilipinas po ba may magandang plano si Lord? Amen. Sa pamilya mo, meron po bang magandang plano si Lord? Sa anak mo, meron po bang magandang plano si Lord? Amen. So dahil po dyan, meron pong acronym. Number 1, ang plan po ni Lord ay perfect. From the beginning hanggang huling panahon o henerasyon, perfect po yung pagkakaplano ni Lord. Wala pong aksidente na nangyari sa mundong ito na hindi po pinlano ng Panginoon. Kung meron man pong mga deform na pinanganak, yan po ay hindi po plano ng Diyos, kundi yan po ay consequence na ginawa ng kasalanan ng tao. But ang perfect na plano ni Lord ay mula sa beginning hanggang sa huling kapanahunan ng mundo, planchado na po yan. Amen ho ba ron? At mababasa po natin yan sa Bible. Pangalawa po, yung letter L is lavish. Ibig sabihin po, ang plano ni Lord sa buhay mo ay makaranas ka ng generous, lavish, no? Yung pagpapala ng Panginoon. Whether purihin mo siya, whether ikaw ay sumamba o hindi, dumarating yung masaganang pagpapala ng Diyos. And that is, ang ibig sabihin po ng lavish ay generous giving ng Panginoon sa buhay ho natin. So yun po yung ibig sabihin po ng lavish. Pangatlo, ang advance na pagpapala ng Panginoon sa buhay po natin. Whether ikaw man ay magtrabaho o hindi, meron pong advance na inilaan si Lord na pagpapala. Yung ginagawa lang po nating trabaho, ito po ay para ho sa ating pamilya. Pero bago ka pa magtrabaho, meron lang in advance si Lord na blessing. Ano po lang ang dapat natin gawin? Kailangan mong lakaran at pagtiwalaan ng Panginoon. Sino po naniniwala na meron pong advance na ibinigay si Lord na blessing sa buhay mo? Amen. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. So alam niya ang pangangailangan ng tao. Kaya po nilikha po lahat ng bagay sa mundong ito bago po ang tao. Sapagkat in advance na ni Lord. Pakisabi sa katabi mo, ganun ka-advance si Lord. Dahil ganun kanya kamahal. Kaya doon sa mga naghahanap po ng mga mapapangasawa, advance na yung plano ni Lord. Kaso nga lang minsan na, Lord, kailan darating? Intayin mo lang. Huwag kang mainip, di ba?
Kasi meron nang inilaan si Lord na advance. And then letter N, non-negotiable. Yung plano ni Lord, non-negotiable. Ano po, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, nakapix po yan. At alam niyo po, sa panahon po ng Old Testament, si Balaam, isa po siyang bayaran po na false prophet. Sabi sa kanya, i-curse mo na ang Israel. Hindi niya po ma-curse. Binabayaran po siya ng malaking halaga. Sabi niya, hindi ko mabitawan yung curse o yung sumpa sa aking bibig. Kasi yung blessing sa Israel, hindi mo palang i-negotiate. Ano pong ibig sabihin nito? Yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, ay non-negotiable. Hindi mo na pwedeng sumpain ang Kristiyano kasi ito po ay non-negotiable, nakapix na. Ibig sabihin po, planado ng Panginoon na anuman po yung sumpa ay palitan ng Panginoon Diyos ng pagpapala. Kaya po mga kapatid, yung ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, sapat na. Mula sa kanyang henerasyon sa first century hanggang sa ating panahon, at sa susunod na panahon, ang blessing po ay mag-overflow sapagkat ito po ay non-negotiable. Pakisabi sa katabi mo, gising ka pa ba? Pakisabi po sa katabi mo, sige po, pakisabi sa katabi mo, maiksi lang ang sermon ngayon. Baka pwedeng gising-gising din pag may time. Sige po, ituloy po natin. So, ano po ba ang katunayan na meron pong inilaan na magandang plano ang Diyos? Pag binasa po natin ito at hiningi po natin ang komentaryo, meron pong ilang sinasabi po ang komentaryo na ang 1 Corinthians chapter 2 verse 9 ay nakalaan daw po sa future eternal life. Pero alam niyo po ba, meron pong dalawang ibig sabihin po nito. Ang sabi niya, may magandang inihanda ang Diyos. Saan po yun? Una po, in this world, in our physical life. Sabi ho ng Galatians chapter 3 verse 14, sabi niya, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Tayo daw po ay binuhay na muli na po para ma-receive po natin yung pagpapala ng Diyos kung paano binless ng Panginoon na si Yahweh, si Abraham, ay maranasan po natin. So alin niyo po, hindi niyo po siya maintindihan unless po na bulay-bulay niyo ito at arukin po yung malalim. Ibig sabihin po, tayo mga Gentiles, pakitingnan po yung katabi mo at sabihin mo sa kanya, Gentiles ka pala. Hintil ka pala. Ibig sabihin po, ang Gentiles, hindi po talaga tagapagmana ng kaharian ng langit at hindi rin po siya kabilang sa mga pangako ng Diyos. Pero dahil kay Kristo, namatay po siya sa krus ng Kalbaryo, tayo po ay kasama na. Sabi nga sa iyong katabi, wow! Wow! Ganong kagrabe yung ginawa ng Panginoong Yesus. Ako na hindi Israelita ay kasama na sa mga pagpapala. Paano po yung mangyayari? Sabi niya, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ito pala ang mangyayari. Tayo pala'y kabilang. Kung paano po binless ng Diyos si Abraham, kabilang pala ako. Paano mangyayari yon? By faith. Ito po ang sinabi ng Hebrews chapter 11 verse 6. We cannot please God without faith. Alam niyo po ba, malaki po ang nagagawa ng pananampalataya. Marami pong Kristiyano nagsasabi, bakit hindi ko maranasan yung breakthrough sa buhay ko? Bakit hindi ko maranasan yung sinasabi ng Bible? Sabi ho, alam niyo po ba mga kapatid, kailangan po natin mamuhay ng may pananampalataya. At yung pananampalataya, mga kapatid, kung hanggang kisame lang ang pananampalataya mo, hindi mo marireceive yung inihanda ng Panginoon ng matagal ng panahon. At ito po ay makaka-receive lang
doon sa mga nananalig sa Panginoon Diyos na magagawa niya yung mga imposibleng bagay. Kagaya po ni Abraham. Si Abraham po, ilang taon na siya? 100 years old nung siya po ay magkaanak. Pero naniwala siya na magkakaanak ako at sa aking supling ay lalabas ang tunay na lahi na ibinigay ng Panginoon. Ito palang ibig sabihin po ng faith. Every day, we must declare our faith. Halimbawa, kung kayo po ay, example lang po ito, nangungupahan, Lord, hindi habang panahon ako mangungupahan, magdideklara ka. By faith, Panginoon, bibigyan mo ko ng sarili naming bahay. Lord, by faith, bibigyan mo ko ng sarili kong business, hindi lagi ako nangangamuhan. At makukuha mo yung blessing, yung inilaan ng Diyos once nang yung pananampalataya ay gumana. Naunawaan niyo po ako doon? Kailangan po i-activate ang faith. Hindi lang po kapag narinig natin, sabi nga, faith is coming from the hearing of the Word of God. Andiyan pa ho ba tayo? Yung faith po natin, malaki po ang trabaho po niyan sa buhay natin para tayo umunlad. Pag sa panahon po natin ngayon, ang taas ng bilihin, ang taas po ng pamasahe, di ba? Ang taas po ng krudo, ng gasolina, pero sinasabi natin dapat, by faith, Lord, may pagkain kami araw-araw. By faith, makakatapos yung anak ko sa kolehiyo. Kasi ang haba po ngayon ng schooling, di ba? Wag po lagi natin sabihin, ano ba yung buhay na yan? Puro hirap na lang, di ba? Napapanood niyo po yun sa mga interview. Wala na kaming makuha na pang-itriga sa pamilya, di ba? Pero alam niyo po, ang mga kumikilala sa Panginoon, lagi niyang dinideklara, Lord, by faith, kakain kami. By faith, Lord, magbubukas ka ng bagong oportunidad sa buhay namin. By faith, Lord, yung aking anak, merong magandang trabaho makukuha. And that is living by faith. Kasi ni-redeem tayo ng Panginoon. At ang sabi ho, He gave us hope and courage to press on in this life. Pakitapik yung katabi mo, kaya pwede kang magpatuloy sa buhay. Wala ho bang palakpak dyan si Lord? Ito ho yung inihanda niya physically. At ang sabi pa po ng Ephesians chapter 1, verse 21 hanggang 23, na ipinasakop ng Diyos Ama ang lahat ng pamamahala kay Kristo. Ito man ay nasa principalities, nasa heaven, ito man ay nasa lupa, yung kingdoms, yung mga kaharian ay napailalim na sa pamamahala ni Kristo. At kung yun po ay napamahala, nasa ilalim na sa pamamahala ni Kristo, kailangan po natin mamuhay ng may pananalig at paniniwala sa Panginoon. Pakisabi sa katabi mo, gagaan buhay mo. Amen? Sino po dito gusto gumana ng buhay? Sige po, palakpakan natin si Lord. Mag-focus ka lang sa Panginoon. Huwag sa problema. Ang problema, andyan po yan. Ang bagyo, andyan po yan. Pero huwag mo yang pagpukusan. Mag-focus ka sa Panginoon. Kasi maganda ang plano ng Diyos sa buhay natin. Totoo ba yung pastor? Kahit ako ay senior citizen na? Yes. Panoorin niyo po yung pioneer po ng KFC. 70 years old po siya nakakilala sa Panginoon. So nag-alok po siya ng maraming produkto niya, di ba? Kada restaurant, wala akong pumapansin sa kanya. Pero alam niyo po, nag-testify siya na kahit siya po ay meron ng edad, pwede pa rin mangarap. At alam niyo po, nakakilala siya sa Panginoon, kaya nagtagumpay siya sa kanyang buhay. Kaya pala merong KFC. Kristiyano po ang may-ari nun. Di ba? So, in physical, ay kaya niyo pong maranasan yung inihanda ng Diyos na pagpapala. Kasi si Lord, hindi siya maramot. Amen?
At ito po naman sa eternal. Ang sabi po ng John chapter 1 verse 1 hanggang 14. Do not let your hearts be troubled. Sabi ni Jesus, you believe in God, believe also in me. My Father's house has many rooms. So meron pong inilaan ng Diyos sa lahat ng mga nananalig kay Kristo. If that were not so, would I have told you, sabi ni Jesus, that I am going there to prepare a place for you. Inihanda na ng Panginoon ng mahabang panahon. In verse 3, and if I go and prepare a place for you, I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am. Sabi niya, babalik siya sa kanyang pinaghandaan, babalik siya para tayo po ay kunin niya at dalhin doon sa pinaghanda ng Diyos. Eternal. You know the way, the place where I am going. Alam nyo kung ano ang aking pupuntahan. Sabi niya sa kanyang mga disipulo. Kaya pakisabi sa katabi mo, nung nanalig ka sa Panginoon, sige po, pakitapik, secure ang iyong kaligtasan. Wala ho bang palakpak dyan kay Lord? Kaya totoo po yun eh. Inihanda na ni Lord. Wala ka nang dapat paghirapan. Hindi mo na kailangan taon-taon pahirapan ng sarili mo. Kailangan, ang tawag ng penitensya, kailangan maglakad, paluhod. Wala ka nang dapat gawin. Inihanda na ni Lord. At nung namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo, sapat po yun. Manalig ka lang. Magtiwala ka lang sa Panginoon. Sapat na po yun. Amen? So, ito po yung eternal plan ni Lord. Hindi po yung nagbabago sa lahat ng mga nananalig sa Panginoong Hesus. So, paano po ba natin ma-experience yung wonderful plan ni Lord? So, meron hong tatlong S. Number 1, kailangan nyo pong ipanganak spiritual birth. At alin nyo po ba, dito po nahiwagaan po si Nicodemo. Si Nicodemo po isa pong, sa panahon natin ngayon, lawyer. He knows the law. Alam niya yung pasikot-sikot. Matalino siya sa law. Alam niya kung ang batas ng Israel. Alam niya from Genesis to Revelation. Alam niya yung propesiya sa Bible from Genesis to Leviticus. Yung Pentateuch. Pero hindi niya maunawaan ang magandang plano ng Diyos. Ang sabi niya, sabi ni Jesus, you must be born again. Marami pong tao hindi po maniwala, kailangan mong ipanganak na muli. At sabi ni Nicodemo, papasok pa ba ako sa tiyan ng aking nanay para ipanganak na muli? Hindi, sabi ni Jesus, kailangan mong ipanganak na muli. Para maunawaan mo, ma-experience mo yung wonderful plan ni Lord, kailangan mong spiritual birth. Kailangan mong tanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. At doon po nagsisimula yung spiritual birth. Hindi ito religion, kundi ito po yung sinabi ni Jesus. You must be a born again. Ang born again po ay hindi po religion. It is a life-changing spirit because of our Lord Jesus. At alam niyo po mga kapatid, kahit sino po ang pinakamatalinong tao hanggat hindi po siya nagkakaroon ng spiritual birth, hindi niya maunawaan yung magandang plano ng Diyos mula sa simula ng mundong ito hanggang sa katapusan ng mundong ito. Pakitanong yung katabi mo, naranasan mo na ba ang spiritual birth? Meron po ba akong kausap? Yan. Kakaiba po ang karanasan pag ikaw po ay pinanganak muli. And then, spiritual discernment. Meron po isang bata na siya po ay nagkaroon ng glaucoma sa kanya pong mata at siya po ay nabulag. So dahil po bata pa, umiyak po yung kanyang mother at sinabi niya, paano makakalakad, makakapunta sa school ang aking anak. Pero alam niyo po, itong batang ito ay nagtry po siyang mag-survive ng kanyang sariling kakayahan. So sa pamagitan ng kanyang tungkod, siya po ay kakapa-kapa, pumunta siya sa kusina, pumunta siya sa kwarto, pumunta siya sa CR,
without po na tulong po ng kanyang mother. At nung nakita na niya yung kanyang anak na ginagawa ito, masayang masaya ang kanyang mother dahil sa kabila na siya po ay bulag, tinulungan niya ang kanyang sarili na makalakad saan man niya gusto pumunta. And that is spiritual discernment. Tayo po mga anak ng Diyos, tayo po mga Kristiyano, ay binigyan ng Panginoon ng spiritual discernment. Paano ho ito? Sa ating panahon ngayon, mga kapatid, ay pwede ho tayong maligaw. Without spiritual discernment, kapag ikaw po ay nakinig ng turo sa YouTube, sa FB, hindi mo alam na false teaching na po pala yun. Pero, dahil sa tulong ng Banal na Espiritu, bibigyan po tayo ng tunay na pangunawa. At malalaman mo, ito bang turo na ito ay sumasang-ayon sa iyong espiritu at ito ba'y sumasang-ayon sa Panginoon. Kasi mararamdaman niyo po yan eh. Ito po. At meron pong tinatawag na spiritual discernment ang mga anak ng Diyos. Alam niya, at ang sabi ho ng 1 Peter chapter 4, sabi doon, in the last days, marami pong mga propeta at marami pong magsasabi na ako si Kristo. Pumunta kayo rito, andito si Jesus. At sabi ng Bible, in 1 Peter chapter, test every spirit. Meron tayong discerning spirit para hindi tayo maligaw. Para maranasan po natin yung magandang plano ng Diyos, kailangan po natin i-activate yung discerning spirit. At ngayon po, marami na i-scam. Marami pong napapaniwala. Nakala po sa harap, totoo, pero pagtalikod, iba na pala ang tinuturo. Kaya pwede ba bang sabihin sa katabi mo, kapatid? Ask God na tayo po ay magkaroon ng discerning spirit. Para tayo po ay magpatuloy na lumago at higit sa lahat, maunawaan natin ang mystery na inihanda ng ating Panginoon Diyos. Amen? And then pangatlo, napakahalaga po nito, we must be Christ seeker. Seeker of Christ. Alin niyo po sa ating panahon ngayon, ito po ang sinasabi ng Bible. In Matthew chapter 6 verse 33, alam po natin yan. Na po, ang sabi doon, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero marami pong tao, ang una pong hinahanap, kapatid, ay yung blessing. Mag-church ako kasi gusto kong ma-bless. Gusto ko ma-bless ni Lord ang buhay ko, ang pamilya ko. Pero nakakalimutan po natin yung source po ng blessing. Walang iba kundi si Jesus. Sino po naniniwala na si Jesus po ang source ng blessing ng ating pamilya? Ng ating pong pamilya, ng ating mga anak. So kaya po, pakisabi sa katabi mo, yung ginagawa mo ngayon, na ikaw po ay nagiging seeker for Christ, may ginagawang himala ang Diyos sa buhay mo. Sino po naniniwala doon? Kaya po, ipagpatuloy mo yan, kapatid. No, yung ginagawa mo every Sunday. Every Sunday, sabi doon, unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang pagpapala ay susunod sa iyo. Pastor, ba't hindi pa sumusunod sa akin? Unahin mo nga si Lord. Bumagyo man, no, may habagat man, pakisabi sa katabi mo, kapatid, may reward yung ginagawa mo. Hindi ka natunaw dahil sa ulan, hindi ka natunaw dahil sa habagat. Pwede mo natin palakpakan si Lord. At lahat ng yan na sakripisyo, kumpara yan sa Panginoon, mga kapatid, may blessing na nakalaan sapagkat hindi po maramot ang ating Panginoon Diyos. Tingin po kayo sa akin, mga kapatid. Sabihin mo sa iyong katabi, gising na, tapos na. Gusto ko pong sabihin sa inyo, kaya po, wag ko kayong matakot mangarap. May plano si Lord na maganda. Kung ikaw may nabigo sa buhay, na bankrupt ka, wag kang mapagod mangarap.
Kung ikaw may nag-apply sa ganitong trabaho at nireject ka, huwag kang matakot muli na mag-apply. Huwag kang matakot muli na humakbang. Bakit? May magandang plano ang Panginoon. Dumarating ang point sa buhay natin, may trial, merong testing, pero habang ikaw ay nagpapatuloy, ay nakapokus sa Panginoon, hindi ka nayayanig ng anumang bagyo ng buhay at lalo kang nagpapatuloy para sa Panginoon, makakamtan mo ang magandang inihanda ng Diyos. Sino gusto nun na makamtan ang magandang inihanda ng Panginoon? Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon Diyos. Kagaya po ng aking binanggit kanina, ang kapamahalaan ay nasa ilalim na ni Kristo. Ang lahat ng bagay, yung blessing, yung promotion, mga kapatid, na kay Kristo. Yung dinidesire mo na magandang buhay na kay Kristo. Lahat ng bagay dito sa lupa ay na kay Kristo. Kaya po mga kapatid, masarap pagkatiwalaan yung Diyos na yung sinasamba sapagkat hindi po siya madamot. Paano lang ho yung mangyayari? Mag-focus ka sa Panginoon, lumakad ka ayon sa pangako ng Diyos at darating paggising mo sa umaga, wow, natupad na. Yung pangarap mo magkaroon ng maayos na buhay, magandang bahay, magkaroon ka pa ng bonus, magkaroon ka ng sasakyan, hindi ho pwedeng mangyari yon. Hindi po pwedeng meron pong mga hahadlang. Kapag ikaw po ay nagpatuloy, yung pangarap mo ay pwedeng mangyari. Kaya po, dito po sa church, kung tayo po ay nakarating dito nang nangarap tayo, nangangarap po ulit tayo. Sapagkat may magandang plano si Lord. Hindi na uubusan ng Panginoon ng magagandang plano sa buhay po natin. Kahit tayo po ay senior citizen, lagi po natin idideklara, yung aking Diyos ay buhay, yung aking Diyos ay makapangyarihan, yung aking Diyos ay makakagawa ng mga himalang bagay. Pwede mo bang sabihin sa iyong katabi kapatid, huwag ka lang mapagod. Mangarap ka muli, magplano ka muli. Kasi kayang-kayang ipagkaloob ng Panginoon. Sino po naniniwala doon? Sige po, tayo po tayong lahat. And let us worship our God. Believe in your heart na habang tayo po ay umaawit, lumalapit sa Panginoon, meron siyang magandang design sa buhay mo. More than dun pa sa mga plano mo. Ano man kabiguan, ano man po ang ating mga napagdaan ng bagyo, may magandang plano sa Lord. We worship your name, Lord. We bless your name. Cannot be numbered. There's so much higher. And your desire is so much sweeter than my desire. Your plans for us, they are good, they are good. Your plans for us is good. Your plans for Pwede po ba natin i-declare yan? they are good, they are good. Maganda ang plano ng Diyos Your sa buhay mo, plans for sa pamilya mo, sa anak mo, sa generation mo. Yes, Lord. We worship your name, Jesus. Oh, Jesus, we worship you. You sovereign will, you set before me, though I can see it. Still I will trust in your promise, and I believe it,
they are good. Your plans for us are good. Tayo po'y lalapit sa Panginoon. Pwede po ba natin pong ipikit ang ating mga mata? At tayo po'y manalangin. Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyo at naniniwala na dahil po sa Panginoong Jesucristo, kami po'y nakakalapit sa iyong biyaya. Panginoon, humingi po kami ng paglilinis mo, kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan. Pwede ba tayong humingi ng tawad sa Panginoon? Ano man ang kasalanan sa salita at sa gawa. Lord, pakalinisin mo ang aming puso at huwag mo kaming hatulan, Panginoon. Kundi ang aming gagawin, Lord God, sa oras na ito, sa pagtanggap ng simbolo ng iyong katawan at ng iyong dugo, Panginoon, ay maging kagalingan at kalakasan ng aming buhay espiritual. Kaya Lord, kami nananampalataya na sa paglapit namin sa iyo, nilinis mo kami at pinatawad. Salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang simbolo ng katawan ni Kristo. Nang gabing ang Panginoong Kristo ay ipagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay at nagpasalamat at ito ang kanyang sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo, gawin itong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ni Kristo. Gayun din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niyang saro at ito ang kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Tayo po'y mananalangin. At kung kayo po ay meron pong kasama na mga mahal sa buhay at o ano man po ang ating kasama ngayon, kung lalaki, pwede niyo po bang hawakan ang kanyang kamay? Kung babae, ay pwede niyo po rin pong hawakan ang kanyang kamay. At hingi po tayo ng permisyo, pwede bang hawakan yung kamay at tayo ay mananalangin para sa Panginoon. At kung meron kang gustong ipanalangin, kapatid, pwede mo bang sabihin yan sa iyong katabi at sabihin mo sa kanya, ito yung panalangin ko. Ito man ay sa pamilya, ito man ay sa trabaho, ito man ay kagalingan, ito man po ay sa personal na buhay, pwede ba tayong lumapit sa Panginoon? And ask God, tayo mananalangin, Panginoon, kami po ay nananalig sa oras na ito, na sa paglapit namin sa iyo, Panginoon, papakinggan mo kami. Ito man ay sa pamilya, ito man ay sa aming personal na buhay, ito man, Lord God, ay sa aming pong mga karamdaman. Ito man, Lord God, ay pangarap sa buhay. Ito man, Lord, ay para sa aming mga anak. Panginoon, itinataas po namin sa iyo. At sa oras na ito, kami ay nag-a-agree na sa pangalan ni Jesus, walang imposible. May kagalingan, may kalakasan, may pagtatagumpay, at higit sa lahat, Lord, may breakthrough sa buhay po namin. At sa pangalan ni Jesus, kami ay nagsasalita na nagdideklara ng himala sa buhay po namin. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say, Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. At kung meron po tayong bit-bit na tithes and offering, sige po, itaas po natin ito at tayo mananalangin. Panginoon, salamat sa pagkakataon makabahagi sa pagbibigay para sa iyong gawain. Lord, gamitin mo ito para po marami pang maabot na tahanan to advance your kingdom in this earth, Lord God, maging po sa Kamanaba area.
Panginoon, ang bawat hawakan ng aming kamay at tutungtungan ng aming mga paa, pagpapalain mo. Salamat po, we honor you sa aming pag-uwi. Ingatan mo kami at patuloy na samahan, pagtagumpayin sa lahat ng pagsubok at mga testing, mga trials sa aming mga buhay. Ito pong aking panalangin, patuloy na ingatan po tayo ng Panginoon sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Everybody say, Amen. God bless you. Hello once again, COG fam, and I know na marami po tayo natutunan sa salita ng ating Panginoong Diyos at tayo po ay natuto na magtiwala sa Kanyang mga plano na hindi pa po natin naririnig o hindi pa po man natin maintindihan sa ngayon, pero we need to stand on our faith to really experience His wonderful plan for all of us. At ngayon, kayo po ay iniimbitahan ko na i-like ang ating Facebook page. Kindly follow our Instagram account and subscribe on our YouTube channel para po tayo ay updated sa lahat ng announcements na darating pa sa ating simbahan. At huwag rin po natin kakalimutan ng ating tithes and offering. You can take a screenshot on the details below in 5, 4, 3, 2, and 1. So God bless you, COG fam, pero mag-pray po muna tayo lahat bago tayo maghiwa-hiwalay. Heavenly Father, maraming salamat muli, kami po ay lumalapit sa iyong paanan. And Lord, hayaan mo po na lahat ng aming natutunan at narinig na iyong salita ay talagang magawa namin, Lord. At let your Spirit guide us all throughout our life. Lord, kayo po ay aming pinapasalamatan at lagi naming inaalala bilang aming Diyos at tagapagligtas. Maraming salamat, Panginoon. To you be all the glory and honor and the highest praise. In Jesus' name, amen and amen. God bless you. Ready to move forward with the Lord. Hallelujah. Come on, lift up those hands. Hey, hey, hey. Somebody shout, say, Jesus, 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 Jesus. Come on, lift up your hands. Come and say, God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your fire has burned down every chain. Come on, we declare, we'll step out. Woo! God, I'm stepping out with you. God, I'm moving on with you. Your voice has called me by name. Come on, turn my faith into action. My faith into action. There is no turning back. I'm moving forward.